Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Banat Bay. Nandito po tayo upang kausapin ang ating mga kapulisan na nandito. Ako po ay magpapakilala lamang, ganun din ang aking mga kasamahan. Maaaring nagtataka kayo kung bakit po kami nandito. Kami po ang mga vloggers at the same time anchor po ng SMNI na tawag po sa amin ay Banateros. Kasama ko po si Jay. Yung iba natutulog at yung iba nagpapahinga. Nandito po ako para kausapin ang ating mga kapulisan. Dahil na una sa lahat, nauunawaan po namin kung bakit po kayo nandito. At ang pangalan ko po pala ay si Banat Bay. Nandito po kami sumusuporta sa KOJC kahit hindi po kami membro ng KOJC. Maraming nagtataka sa inyo kung anong ginagawa ng mga vloggers dito. Hindi po kami membro ng KOJC pero naniniwala po kami sa pinaglalaban po nating mga kapatid na taga KOJC. Meron po akong ikikwento sa inyo at aaminin ko po sa harap nyo ngayong araw na ito. Nung unang panahon, binabanatan ko po ang KOJC at si Pastor Kibuloy. Dahil tinawag ko pa po silang mga kulto. Maaaring iba sa inyo, mga kapulisan, ganyan din ang tingin ninyo sa kanila. Dahil minsan, inaaway nyo na sila, biglang mag-hallelujah, biglang magaganon, di ba? Parang nakakagulat, parang nakakainis. Ano ba to? Niloloko ba kami nito? Minsan magagalit sa amin, minsan biglang pupuri sa Diyos. Hindi nyo naiintindihan. Maaari, dahil ako din po. Kaya nga po sila tinawag na kulto, dahil magkaiba po kami ng paniniwala. Ito po, aaminin ko na po sa inyo lahat. Hindi po ako Catholic, hindi po ako INC, I'm a full gospel na naniniwala sa Panginoon. Pero iba rin ang doktrina ni Pastor Kibuloy at ng KOJC. Minsan po talaga, minsan di ba pag hindi na tayo pareho ng paniniwala, ang tingin natin kulto na kaagad. Diba ho, may ganun tayong klaseng pag-uugali. Kahit ako, aminado ko, ganun din ang naramdaman ko noong una. Nanonood po ako sa debate noong palang bata ako. Pinapanood ko na yung mga kadebate ni Pastor Kibuloy at iba pang mga relihiyon. At yun ang konklusyon ko. Bakit ganito ito mga to? Iba-iba ang doktrina. Hanggang nung binabanatan ko sila, inimbitahan po ako one time dito, nung March, ni Pastor Kibuloy. At dito kami nag-meet. At alam nyo, nagulat ako. Dahil lang sabi niya sa akin, unang-unang pagkikita namin at huling pagkikita namin, sabi niya, gusto kita dahil binabanatan mo kami. At iba ang iyong pananaw. Alam nyo, nagulat po ako doon. Ang akala ko, actually, medyo hesitant ako eh. Ako po'y maka Duterte, pero hindi ako mga KOJC. Kaya nga ako binabanatan ko sila eh. Hesitant po ako noon na pumunta dito. Baka mamaya pagpunta ko dito, hindi na ako makalabas. So, nagpunta ako dito at tinanggap po ako ni Pastor Kibuloy. At sinabi niya, kung ano yung sa tingin mo tama, ipagpatuloy mo lang. Kung ano yung sa tingin mo, wala siyang sinabi sa akin, Banat Bay ha, kampi na tayo. Banat Bay ha, wag mo na kami babanatan. Wala siyang sinabi sa akin ganun. Ang sinabi niya, kung ano yung katotohanan, i-ano mo lang. Pero pakinggan mo naman ako. So ito, pinresinta niya sa amin ang lahat ng ebidensya. Hindi ko po sinasabi sa inyo, mga kapulisan, na malinis si Pastor Kibuloy o walang kasalanan. Korte po ang magsasabi niyan. Sinasabi ng mga taga-KOJC, wala pong kasalanan. Naintindihan ko din po yun. Naintindihan ko din po kayong kapulisan dahil kayo naman po ay sumusunod lamang din po sa inyong authority. Marami po akong naging kaibigang mga opisyal noong panahon ni Pangulong Duterte. At alam nyo, nung unang araw na nilusob ito, nung I think last 2 weeks, last 11 days, ang dami mo nag-text sa akin na mga kaibigan nating pulis na nasa serbisyo. Mga opisyal po ito at kahit yung mga tropa namin na mga master sergeant, mga corporal, tinatanong nila bakit ganun. Hindi na tama ang sabi nila sa amin. Sa akin particular. Sabi ko, wala tayong magagawa. Utos lang yan. At yun ang alamin alam
Kayo po, sigurado ako, sa tagal-tagal nyo na pong naandi dito, nare-realize nyo na may mali na. Nare-realize nyo na itong pinalalabas sa media ng mga masasamang tao ay hindi pala masama. Paano ko napatunayan yon? Marami na po sa inyo ang lumapit sa akin at yan ang sinasabi. Alam naman namin mabait sila eh. Alam naman namin wala kayong ginagawa eh. Pero wala kaming choice kasi yan ang utos ng boss namin. Naiintindihan po nila kayo. Itong mga kapatid natin na taga kay OJC, ulitin ko hindi ko sila kasama. Hindi ko sila karehiyon. Magkaiba ko kami ng religion. Hindi rin po ako Bisaya, ako po Ilocano. Ano ibig ko lang sabihin? Nandito po tayo upang magsama-sama at naintindihan natin ang bawat isa. Kaya nga po, eto, di ba, naririnig niyo po yung inyong boss na si General Torre, di ba? Naririnig niyo po. Pilit niya kayong kinukumbinsin na sinusuportahan niya kayo. Pilit niya kayong kinukumbinsin na ito ay para sa bayan. Simple lamang po ito. Alam niyo po yan, mga kapatid na pulis. Pag ang korte nag-order, dapat sundin. Kaya nga ho kayo tagapagpatupad ng batas. Pero yung TPO ay hindi ho nasusunod. Bakit po? Nakasulat po doon, all barriers. Pag sinabing all, hindi ibig sabihin 90%, hindi 95%, o hindi all. And yet, kita naman po natin, may barrier po kayo. Tanong, winasak po ba ng mga taga kay OJC yung barrier nyo? Kahit utos ng korte na dapat bawal yan? Hindi. Bakit? Naiintindihan nila kayo. Naiintindihan namin kayo na kayo'y sumusunod lang at hindi po kami mga violenteng tao. Sigurado ko by this time, alam nyo na po na ang mga taga KOJC ay hindi violenteng tao. Isa lamang po ang kahilingan natin sa isa't isa. Sabi nga nung isang pulis na lumapit sa akin, antayin na lang natin, matatapos din to. Tama po, matatapos din po ito. At sana tapos, magkita-kita tayo sa labas at tayo naman ay mag-usap bilang tao, bilang tatay, bilang magkuya. Mahal po namin kayo. Yan lamang po lagi niyong tatandaan. Wala pong gustong manakit sa inyo. Wala pong gustong umalipusta sa inyo. Kung meron mang lumalaban at sinasabing ang pulis ganito, hindi po tinutukoy kayo. Ang tinutukoy po ay yung inyong boss. Naman natin, mga kapatid naming pulis, meron lang politikang motibo. Ulitin ko po mga kababayan nating pulis na nakikinig po dyan. Mahal po kayo ng mga taga KOJC kahit minsan nasasaktan na po sila. Kasi ganito lang po kasimple yan mga kapatid eh. Sila po, meron silang paniniwala. At ang paniniwala na yan, iyang katedral na yan na isang sacred place na hindi dapat ginaganyan. Kung kayo po yun, di ba? Meron kayong mga kanya-kanyang simbahan. Alam ko po, may kanya-kanya kayong paniniwala. Kung bastusin ng iba to, masasaktan kayo, di ba? Ganon din sila. Nasasaktan din po sila. Tao din po sila na nasasaktan. And yet, iniintindi nila na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng nakakataas. Paulit-ulit lamang po namin sinasabi. Alam ko po, marami sa inyo nare-realize nyo na ang babait pala talaga ng taga KOJC. Sigurado ako dyan. Kasi ang dami na sa inyong kumausap sa akin ng patago. Ayaw pa nga nilang maglabas ng picture kahit nagpapapicture sila eh. Pagalitan kayo. Pag nagpa-picture, napapagalitan kayo. Naintindihan po namin yan. So sana lang po mga kababayan, ako hiling ko lamang po, bilang hindi taga KOJC ha, bilang isang tao, isang vlogger, isang mamamayan ng Pilipinas, sana tumagal pa ito ng mapayapa. Sana lamang po wala ho tayong mangyaring sakitan. Pwede naman nyo po, kunwari inutusan kayo, oy paalisin nyo yan ganito. Huwag nyo na po saktan. Kausapin nyo lang. Sir, kapatid, usok na lang tayo. Susunod yan. Maniwala ko kayo sa akin. Susunod do sila dahil mababait po yan. Kaya nga kanina, di ba, minsan nagkaroon ng komosyon. Pero pinakikiusapan nyo naman. Sumusunod naman po sila. Di ba ho? Kasi nga sa kanila, wala naman ho silang tinatago dito. Ito lang ho mga kapatid. March pa lang, nung nagpunta po kami dito ng Banateros at nakilala ko si Pastor Kibuloy,
Sinabi niya na po sa amin na lulusubin sila. Kung kayo po si Pastor Kibuloy, alam mo lulusubin ka na, magtatago ka pa ba dito? Hindi na, di ba? Kasi alam mo na nga lulusubin ka eh. So hindi na po sila magtatago dito kung sakali. At kami po, pabalik-balik dito, bago niya po inikot itong KOJC, inikot na po namin. Tiningnan na namin. At wala po talaga dito si Pastor Kibuloy. Ulitin ko po hindi po kami membro nito. At ang mga vloggers po ay independent. Pero bakit po kami naniniwala? Kasi nakita na po namin lahat ito. Kaya nga kami ngayon sumusuporta sa kanila dahil tinanggap po nila kami. At the same time, nakita po namin yung ebidensya na wala po talaga. Kaya mga kapatid kong kapulisan dyan, nakikinig sa amin, wag po tayo sanang gumawa ng hakbang na hindi maganda na iuutos sa atin ng ating mga boss. Yun lang naman po ang pakiusap namin. Hindi naman namin sinasabi na, oy, masamang tao kayo, huwag nyo kaming pigilan. Hindi. Hawak nyo na nga po itong gate eh. Di ba po? Kitang-kita nyo naman. Malaya kayong lumalabas-pasok. May baril po kayong lumalabas-pasok dito. Lahat to nilalabas-pasok nyo na ho dito. Walang pumipigil sa inyo. Walang nananakit sa inyo. Welcome pa po kayo. Pinapakain pa po kayo minsan. Although yung iba, naiilang pag pinapakain. Sana po, again kung kayo man po ay pakainin, huwag kayong mag-alala. Sabihan nyo lang yung nagpakain sa inyo, i-request nyo lang. O wag na mag-picture. O wag na mag-video. Kami po na nandito ay tutulong sa inyo. Kami po mga nandito ay naiintindihan po kayo. At nandito po kami personal na natutulog dito sa KOJC dahil po naniniwala kami sa pinaglalaban ng KOJC. Kayo po na nakakaranas dito, natutulog din po kayo dito. Ang tanong po, asan po ang inyong mga boss? Nagpaparty, nakahiga sa masarap nilang tulugan, habang kayo po ang nagpapakahirap dito. Alam ko may puso at may damdamin kayo. Kayo ay mga tatay, mga nanay, na mayroong pamilyang gusto nyo ng uwian. Yung iba sa inyo, binaha pa yung inyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Gusto na namin kayo umuwi. Yan ang hinihingi namin sa korte. Pero wala tayong magawa dahil politika nga po ito. Kaya nga tandaan nyo ito mga kababayan nating pulis. Kayo po, after ng Bongbong Marcos administration, mananatili kayo pulis. Yung mga boss ninyo, magre-retire na. Yung mga amo nila na mga politiko at maging ang presidente matatapos na ng 2028. Kayo ang maiiwan. Kaya ang payo lang namin sa inyo, wag ho tayong gagawa ng illegal. Wag ho tayong sumunod sa illegal na utos. Alam niyo po yan. Sinumpa niyo yan. Ang lahat ng ipapatupad ninyo ay legal lamang. Kasi po, pag kayo po ay nakuhanan ng video, kayo po ay na-picturean na may ginagawang hindi tama, ano mangyayari sa inyo? Masasama po kayo sa kaso at hindi po kayo kayang iligtas ng mga boss ninyong mawawala na sa posisyon. Tandaan niyo yan. Karanasan po namin yan na pag nawala na sa posisyon yung mga kaibigan, ito sasabihin po sa inyo, apat na po ang kaso ko ngayon sa panahon na ito. Yung mga boss na nawala na sa posisyon, wala na ho tulungan ng sarili ko. Yung mga pulis, alam ko pag kayo nakasuhan, yari po ang inyong mga pensyon, masususpindi po kayo. Hindi kayo kayang iligtas ng mga boss ninyo dahil sila retire na. Kayo maiiwan pa. Kaya sana mga kababayan nating pulis, wag ho kayong nagawa ng illegal. Wag ho kayong sumunod sa mga illegal na utos. So yun lamang po ang aking. At sana naman po, mga kababayan nating pulis, sana sa puso ninyo, isa lang ang kahilingan ko. Huwag na ho kayong magtanong sa amin, huwag na ho kayong magtanong kahit sa sino man. Alam ko naniniwala kayo sa Panginoon. Manalangin lang kayo. Tanong nyo sa Panginoon, Lord, tama pa ba itong ginagawa namin? Lord,
Kami po ba ay nagmamahal pa sa kapwa? May hustisya pa po ba ito? Tama pa po ba ito? Tanong nyo sa Panginoon. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Itanong nyo kung tama pa po. At kung ang sabi ng Panginoon, sige, tuloy nyo lang yan. Sige po, walang problema. Yun lang ang aking gustong sabihin sa inyo. Maraming salamat po. Ako po pala si Banat Bay. At ito po yung aking kasama na si Jay Guevara at saka si Brothers Travelers, si Dan Chan. Minsan itong kapatid natin si Dan Chan medyo napapasigaw ho ito, ha? Pero again, hindi po kayo ang sinisigawan niya. Yung mga boss lamang po ninyo na minsan pag nag-utos medyo alanganin na. Di ba? Yun lang naman tayo. Maging mapayapa tayo magkakasama dito. Mga kapatid nating taga kay OJC. Maraming salamat po sa pagtanggap sa Banateros. At tuloy-tuloy lamang po natin. Ulitin ko paalala ko lamang po. Tayo po ay magmahalan. Yan po ang turo ni Pastor Kibuloy, di ba? Mahalin natin ang ating kapwa, kahit ano pa po nangyayari, magmahalan lang tayo. Mahalin lang natin sila. Kapatid, mga kababayan, tandaan natin mo ito lalo na sa mga taga-KOJC. Ang Panginoong Hesus namatay, hindi lamang po para sa atin. Hindi lamang po sa bawat membro ng KOJC. Ang Panginoong Hesus namatay para sa bawat isa sa atin. Kasama po sila, kasama po ang bawat makasalanan sa mundo na ito. Kaya nga ang utos sa atin, mahalin natin. Kasi hindi naman ang kalaban natin dito, hindi sila. Ang kalaban po natin dito, yung demonyong bumubulong ng kasamaan. Yun po ang kalaban natin, hindi tao. Sila tandaan ninyo ang Panginoon nagpapako sa krus, hindi lang para sa atin, para sa bawat isa sa atin. So dapat, mahalin natin sila. Minsan, natatanggap ko, naiintindihan ko, masakit. Di ba? Masakit na tayo ay parang nakakaramdam ng pang-aapi, binabastos yung ating katedral. Naiintindihan ko yun. Pero ano bang response ng Panginoon? Nung siya ay sinipa, sinaktan. Di ba naalala nyo, sinaksak pa siya nung isang kawal doon? Anong sabi ng Panginoon? Patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Yun po ang sinabi ng Lord. Wala nang iba. So kaya nga yung mga unang convert nun, naalala nyo doon sa istorya, di ba? Yung mismong mga centurion. Ito po, mga kababayan natin, one day, yung binhi na itinanim sa kanila, na ano yun, binhi ng pagmamahal ni Kristo, tutubo din sa kanila po yun. So, bawat isa sa atin, lesson po sa atin to. Mahalin natin ang kapwa natin, hindi lamang sa salita, ngunit sa gawa.